Magandang buhay! Ang talakayin natin ngayon ay patungkol sa ang issue ng sekularisasyon at ang paggarote sa gumbursa. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano nga ba ang sekularisasyon. Pag sinabing sekularisasyon, ito daw ay ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga paring sekular na pamunuan ang simbahan. Noon, panahon ng mga Espanyol, nahati ang pari sa dalawa. Una ay ang paring regular. Ito ang kinabibilangan ng halos lahat ng mga paring or praileng Espanyol. Ito ang mga paring kabilang sa mga ordeng relihiyoso tulad ng mga Agustino, Dominicano, Jesuita at Franciscano. Samantalang ang paring sekular naman, ito ay ang mga paring Pilipino na hindi kabilang sa mga ordeng relihiyoso, na pawang katulong lamang sila ng mga paring regular sa mga parokya. Nagkaroon ng suliranin kung sino ang mangangasiwa sa mga parokya ng mga paring Jesuita. Dahil natanggal ito noong taong 1768. Pinagbintangan ng mga may kapangyarihan ang mga Jesuita na sinabing namuno sa isang pag-aalsa sa Madrid. Ang Madrid ay matatagpuan sa bansang Spain. Laban sa isang ministro sa pamahalaan at pagtangkang patayin si Haring Carlos III. Nang dahil sa mga pangyayari na ito, iniutos ng nakatataas na iluklok ang mga paring sekular sa mga bakanteng parokya. Ngunit tinutulan ito ng mga paring regular noong bumalik ang mga Jesuitang taong 1859. Tinaboy na parang wala lang ang mga paring Pilipino at nakaranas sila ng diskriminasyon. Kaya itinatag ang sekularisasyon upang maipaglaban ang mga paring Pilipino. Alam niyo ba mga mag-aaral na ang kilusang sekularisasyon ay itinatag ni Padre Pedro Pelaez upang ipaglaban ang karapatan ng mga paring sekular. Dahil maagang nagtapos ang panunungkulan ni Padre Pelaez dahil namatay ito sa lindol sa Katedral ng Maynila. Kaya naman pinagpatuloy ng gumbursa ang kampanyang sinimulan ni Padre Pelaez. Ang pag-aalsa sa Cavite noong Enero 20, 1872. Nagkaroon ng isang pag-aalsa sa isang arsenal sa Cavite dahil sa sobrang paniningil ng buwis ng mga empleyado nito. Pinamunuan ito ni Sargento Fernando Lamadrid. Magtungo naman tayo sa ang paggarote sa gumbursa. Alam nyo ba na sinamantala ng mga Espanyol ang pangyayaring ito upang iligpit ang kanilang mga kaaway? Kaya naidawit nila sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora, o mas kilala bilang gumbursa. Hinusgahan ang gumbursa sa korte at kahit walang matibay na ebidensya sa kanila ay nahatulan sila ng kamatayan sa pamamagitan ng paggarote. Samantalang naniwala si Arsobispo Meliton Martinez na walang kasalanan ang tatlo, kaya hindi nila ipinatanggal ang abito ng mga pari nang garotehin nila ito. Noong Pebrero 17, 1872, ginarote ang gumbursa sa Bagong Bayan, o mas kilala ngayon bilang Rizal Park. Iniutos ng Arsobispo ng Maynila na patunugin ang lahat ng dambana sa simbahan sa bansa natin upang magsimbolo ng pagdadalamhati at pagluluksa. Ganap nang nagalit ang mga Pilipino sa pangyayaring ito, kaya sinimulan nila ang paghingi ng reforma at pagluluksa
lunsad ng revolusyon. Alam niyo rin ba mag-aaral na inialay ni Dr. Jose Rizal ang kanyang aklat na El Filibusterismo sa tatlong paring martir. Dito na nagtatapos ang ating talakayin. Kaya naman, base sa aking nakalap na impormasyon, bilang Pilipino, mahalin natin ang kasaysayan dahil ito ang ating pinag-ugatan.